Kamusta mga kaibigan? Alamin natin ang pagkakaiba ng utak ni Albert Einstein kumpara sa mga ordinaryong tao at kung sino at bakit ninakaw ang kanyang utak. Dito yan sa Kinuwento TV. Alam naman natin na si Albert Einstein ay isang genius. Siya rin ay may nakatrabaho na halos nasa 1,000 scientist na madaming natutunan sa kanya. Si Albert Einstein ay isang physicist na nag-publish ng theory ng special relativity na ang E ay equal sa mc square at gumawa ng photoelectric law na kinagulat ng mundo. Dahil doon, siya ay ginawaran ng Nobel Prize dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang pag-iisip. Naniniwala ang mga tao na si Einstein ay may isang pambihirang utak na medyo naiiba kumpara sa ordinaryong utak ng tao. Alam din naman ito ni Einstein kaya sinabi niya na ayaw niyang pag-aralan ng scientist ang kanyang utak kapag siya ay namatay na. At nagbilin siya na gusto niya i-cremate daw ang kanyang katawan kasama ang kanyang utak. Ngunit ang bagay na kinakatakutan ni Einstein ay nangyari. Noong April 13, 1955, si Albert Einstein ay namatay. Sa Princeton Hospital, dumating ang isang doktor para magsagawa ng autopsy sa katawan ni Einstein. Subalit ninakaw nito ng palihim ang utak ni Einstein. Na-curious at gusto niya malaman kung ano ang nasa loob ng utak ng genius na ito. Ang doktor na nagnakaw ng utak ni Albert Einstein ay si Dr. Thomas Harvey. Mas interesado siyang pag-aralan ang utak ni Einstein kahit ano pa ang maging consequence nito. Nang malaman ito ng Princeton Hospital, agad-agad siyang tinanggal sa trabaho. Subalit nakumbinsi niya si Hans Albert, ang anak ni Albert Einstein, na bigyan siya ng pahintulot na magsagawa ng pananaliksik sa utak ng kanyang ama at ipaalam sa mundo ang tungkol dito. Si Dr. Harvey ay isang pathologist na may alam lamang tungkol sa postmortem o yung pag-e-examine ng katawan ng mga namatay para malaman ang dahilan ng pagkamatay. At iyon ang dahilan kung bakit siya ay naniniwala na kaya niyang pag-aralan na ang utak ni Einstein. Si Dr. Harvey ay kumuha ng maraming litrato ng utak ni Einstein at pinutol niya ang mga ito sa 240 na maliliit na piraso. Pagkatapos ay nilagay niya ito sa magkakahiwalay na garapon at tinago niya ang lahat ng ito sa kanyang basement. Dahil doon, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang asawa at sinabi ng kanyang asawa na itatapon niya sa labas lahat ng mga utak na yun. Tapos ang mga pagtatalo na yun ay nauwi sa divorce. Pagkatapos nun, si Dr. Harvey ay nagpunta sa Kansas, dala ang mga utak ni Einstein, kung saan siya ay nagsimulang magtrabaho bilang isang medical supervisor. At sa kanyang mga libreng oras ay pinag-aaralan niya ang utak ni Einstein. Pagkatapos nun ay madalas siyang lumipat ng trabaho at lumipat sa iba't ibang lungsod. Pagkatapos ng maraming taon, hindi nagawa ni Dr. Harvey ang anumang matibay na pagsasaliksik sa utak ni Einstein at ang kanyang medical license ay nakansela pa. Ang sitwasyon na yun ay naging mahirap para sa kanya na kinailangan niya magsimulang magtrabaho sa isang pabrika ng plastik. Noong mga panahong ding yun, nagdesisyon siya na ipadala ang iba't ibang piraso ng utak sa mga pinakamahusay na mga neurology sa mundo para sa detalyadong pagsasaliksik. Maraming mga neurologist ang naglathala ng ilang pag-aaral sa utak ng genius na ito, kung saan ay nalaman na ang utak ni Einstein ay iba kumpara sa utak ng mga ordinaryong tao. Ang malaking pagkakaiba ay nakita sa parte ng corpus callosum. Ang utak kasi ng tao ay nahahati sa dalawang parte.
Ang kaliwang utak ay kumukontrol sa kanang bahagi ng katawan, samantala ang kanang utak ay kumukontrol sa kaliwang bahagi ng katawan. Sa 90% ng mga tao, ang kaliwang utak ay responsable sa pagsasalita, pag-unawa, pag-intindi sa math at sa pagsusulat. At ang kanang utak naman ay responsable sa creativity, sa mga shapes, art at music. Ngayon siguro naiisip nyo, ano nga ba ang ginagawa ng corpus callosum? Imagine ninyo nagtatype ka sa keyboard. Ang parehong kamay natin ay ginagamit sa pagtatype. Ang kaliwang kamay natin ay pumipindot ng letra sa keyboard at ang kanang kamay ay ganun din. Habang nagtatype ka, ang iyong kaliwang kamay ay nagkamali. Mabilis mong ginagamit ang iyong kanang kamay para burahin ang pagkakamali na iyon. Ibig sabihin, kapag ang iyong kaliwang utak ay nagkamali, na itutuwid nito ang pagkakamali sa pamamagitan ng pagbibigay ng signal sa kanang utak. Ang nagkokonekta sa magkabilang utak ay tinatawag na corpus callosum. At ang corpus callosum ni Albert Einstein ay mas malaki kumpara sa mga ordinaryong tao. Nangangahulugan na ang kanyang kaliwang utak at kanang utak ay may malakas na koneksyon. Bukod sa pagkakaiba sa corpus callosum, ang pattern ng utak ni Einstein ay naiiba rin sa iba. Pinaniniwalaan ng mga researchers na ito ang dahilan ng magandang pagdaloy ng neuron sa kanyang utak. Dahil doon, kaya siya naging magaling sa mathematics. Si Albert Einstein ay kaya mag-solve ng mga komplikadong mathematics problem sa kanyang ulo na hindi gumagamit ng panulat at papel. Ayon pa sa isang research paper, ang pagkakaroon niya ng malaking bilang ng neurons dahil noong tinimbang nila ang utak ni Einstein, ito ay mayroong 1,230 grams habang 1,400 grams naman para sa mga ordinaryong tao. Pinaniniwalaan din ng mga researchers na ang lining ng utak ni Einstein ay manipis na naging dahilan kaya ito maraming neurons. Subalit ang pinakamalaking tanong ay kung si Albert Einstein ba ay pinanganak na may espesyal na utak o kung ang utak niya ba ay nagbabago habang siya ay tumatanda. Pagkatapos ng pagsasaliksik, napag-alaman na si Einstein ay nagsimula magsalita ay sa edad niya na 5 taon, habang ang ibang mga bata ay nagsasalita sa edad na 2 o 3. Kahit na nakapagsasalita na si Einstein ay hindi niya pa rin ganun gustong magsalita. Tapos hindi rin siya magaling mag-memorize. Sa totoo nga nahihirapan siya i-memorize ang simpleng multiplication table. Magaling siya sa pag-process ng math, mga numbers sa logical na paraan sa halip na isaulo ang mga ito. Noong siya ay nag-aaral, may mga subject siya na bumabagsak, subalit siya ay magaling sa mathematics at science. Nung si Albert Einstein ay 12 taong gulang, isang guro na kakilala ng kanilang pamilya ang nakaiwan ng geometry na libro sa kanilang bahay. At ang nakakagulat ay binasa ni Einstein ang libro sa loob lamang ng isang araw. Tapos naging mahusay rin siya sa integral at differential calculus sa edad na 14. Dahil sa galing niya sa science at mathematics, may mga pagkakataon na kinakabahan ang kanyang mga guro kapag siya ay nagtataas ng kamay para magtanong. Dahil kadalasan ng tanong ni Einstein ay mahirap maski sa mga guro intindihin at i-explain ang sagot sa tanong ni Einstein. Sa murang edad ay gusto gumawa ni Einstein ng sagot sa law of the universe sa isang maliit na equation at iyon ang naging misyon niya sa buhay. Pagdating niya naman sa edad na 25, nag-publish si Einstein ng 4 na research papers. Dahil doon binigyan siya ng PhD at inawardan ng Nobel Prize. Maraming mga doktor at scientist ang nagbigay ng konklusyon na naging espesyal ang utak ni Einstein nung siya ay lumalaki na.
Ang pinakadahilan nito ay noong siya ay hindi makahanap ng sagot sa kanyang mga tanong. Sinubukan niyang maghanap ng mga sagot sa tulong ng kanyang utak. Ginagawa niya ito simula nung siya ay bata, kaya na-develop ang kanyang utak. Sa ngayon, ang utak ni Albert Einstein ay nakatago sa America's Mother Museum at ito ay nakapreserve at iniingatan. Makikita rin ito gamit ang mga microscopic slide. Mga kaibigan, ayan ang pagkakaiba ng utak ni Einstein kumpara sa utak ng mga ordinaryong tao. Ano ang masasabi nyo rito? Gusto mo rin ba maging kasintalino ni Einstein? Huwag natin kakalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!